Nitong hapon nga, may minute up akong seller na siyang pinagbilhan ko ng mga bago kong alaga. Malaking shoutout nga pala kay Idol Fritz Tapikan at maraming salamat Idol sa mabilisan nating transaksyon. Isang supot lang pala dapat yung binili ko dito kaso binigyan pa niya ako ng freebies na isang supot kaya lang pasasalamat ko talaga kay Idol. Pagka-uwi ko nga sa amin, agad ko itong inacclimate sa tubig upang hindi ito ma-water shock sa kanyang bagong tahanan. Palagi ko nga palang ginagawa ang pag-acclimate sa mga bagong bili kong alaga upang maiwasan natin ang pagka-water shock at maiwasan din natin ang mortality. Ang tinatawag nga pala na mortality ay ang pagkamatay o pagkadedo ng mga alaga natin. At matapos ko nga pala dyang ma-acclimate ng mahigit 10 minuto ay isa-isa ko nang buksan ang mga supot. Tuwang-tuwa nga ako dyan habang binubuksan ko yung mga supot na excite na akong mag-alaga ng mga hipon. Ganito nga pala ang itsura ng mga binili kong hipon at ang idea raw nito according sa seller ay fire red shrimp at mabilis na itong dumami at yumabong. Isa nga pala sa pinakanaasigan ko sa pag-aalaga ng hipon ay low maintenance lang sila at pwede silang isama sa community tank. Ewan ko lang din ba kung nakakain din nga ba ang mga ito. Bago nga pala ako magpatuloy ay malaking shoutout nga pala sa mga TikTok followers natin na umaabot din sila ng mahigit 6,500 plus. Tapos puso po ako nagpapasalamat sa mga suporta nyo mga ka-Junmi. At fast forward nga nitong umaga ng linggo ay laking pasasalamat yung nga nang tumilan ng ulan magmula kagabi. Maraming ang isdang namatay dahil sa sobrang lamig ng tubig at marami ding container ang umapaw. Halos puno na rin pala ng tubig ulan itong container ng mga black moss coco at laking pasasalamat yung nga dahil hindi naman ito umapaw. Pansin ko rin pala itong mga maliliit na mga fry na lumalangoy at marahil ngayon ang anak na naman ng mga female black moss coco. Ganon din itong mga female albino full red ko na malalaki na mga tiyan at anytime na nga ay pwede na nga silang mga anak. Hinahayaan ko lang pala sila dito dahil malaki naman ang lagon at marami namang pwedeng pagtaguan ng mga fry. Kahit nga pala itong trapanda mga chops guppies ko ay muntik na nga umapaw kung hindi ko lang nilagyan ng mga butas ang mga gilid nito. Laking gulat ko rin nga nang makita kong nanganak na nga pala ang dalawang female full gold na nilagay ko dito sa may bakanteng drum. Ito nga pala ang pinaka-recent project ko at ang nanay at tatay na full gold nito ay maganda ang kulay at quality talaga ang pinili ko. Dito ko nga pala nilipat pansamantala ang mga Wilkins sa lagayan ko na may laman ng mga isda kahapon kasi sobra talaga yung ulan at sobrang lamig talaga ng tubig. Siguro kung hindi ko itinakyat kagabi o kahapon ay baka umapaw na ito at nawala ng mga isda na laman nito. Kahit ito nga palang mga male ng mga silverado at mga AFR ko hindi nakaligtas sa sobrang lamig kagabi at isa sa kanila ay namatay. Pinamusta ko rin nga pala itong mga bagong biling hipon ko at laking tuwa ko nga dahil nakadapt sila sa kanilang bagong tahanan. Sobrang ganda pala nilang pagmasdan lalo na kapag nasisinagan sila ng araw dahil lumalabas talaga yung tunay nilang kulay. Hindi ko nga alam kung tama ang desisyon ko na paghaluin sila sa isang lagayan. Ano sa tingin nyo mga ka-Junmi? At dahil medyo okay na ngayong panahon at medyo mainit na sa labas ay binalik ko na sa lagayan nila yung mga black moss ko. Hindi rin naman kasi mainam na dito ko lang sila ilagay sa maliit na lagayan dahil sa bilis itong mapulyot at mabilis nga tumaas ang ammonia. Sa lahat nga pala ng guppy strains na meron ako ay itong black moss ko ang pinakamabilis talagang dumami. Dapat na sigurong turuan mag family planning. At syempre mawawala ba ang update natin sa mga alaga nating full gold? Kung hindi nga pala kayo nakasubaybay sa mga previous contents ko, ang mga nakalagay nga pala na full gold dito ay mga male breeders na mga kalna o mababa ng potensyal na gawin nating breeders dahil may mga quality sila na hindi pasok sa standards natin. Kagaya na lamang ng discoloration, body deformation o kaya mga full gold na hindi pa nakakapag full mass. May mga pagkakataon naman na may nakukuha tayong mga breeders dito kapag nakakapag full mass na yung mga full gold o kaya tuluyan ng dilaw yung katawan nila. Minsan kasi tinatanggihan ng mga